Yung fake news network ng ng Duterte Balahora supporters. May bago silang pakulo. Ano yung pakulo nila? Dilawan daw si PBBM. Medyo bobo lang, no? SMNI. Ba't kayo ganyan? Grabe kayo. Ito kasi yung balita. Pakita ko sa inyo. Ayan, SMNI Oh, it's fake that matters. Ito kasi sabi, lawmaker labels President Marcos as dilawan. Tapos dito ko natawa nung sinabi nila to. Kaya raw tinawag na dilawan to depict the shortcomings of the Aquino, the term dilawan became popular. Talaga? Hindi ko alam yun. Parang kayo-kayo lang ata nakakaalam nun. Sabi ni SMNyak, ito yung balita. Tinawag na dilawan ng isang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at inihambing pa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Alamin natin kung bakit niya nasabi ito sa report ni MJ Mondihar. Magsa-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa inyong sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, lagay nyo account nyo sa loob, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas through GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jarrett, ayan basta ko na yung pangalan ko, ito na yun, Coach Jarrett na yan. Sa Sendwave ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Yon, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Diba? Obvious yung propaganda masyado. Tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group noong panahon ni dating Pangulong Ninoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan ng kapalpakan ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press Talaga? conference Hindi ko alam ngayong yun, araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. at inihambing pa ito kay Pinoy. Sabi ko mas dilawan pa to kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkomento sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Ito'y lalo pat bunga ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang napatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution, as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Divisive ang issue ng martial law sa mga Pilipino, lalo na noong 2022 presidential elections. Kaya ayon kay Salceda, na chairman ngayon ng House Committee on Ways and Means, maingat rin ang Pangulo sa public perception sa mga issue na may kinalaman sa 86 Revolution. Ito rin ang paliwanag ni Salceda kung bakit nag-iiba ang pananaw ni Mr. Marcos sa charter change. Noong una, ayaw niya sa Chacha at hindi raw ito prioridad. Pero sa isang talumpati kamakailan ay full support na ang Pangulo sa pag-amyenda sa saligang batas. So for the President to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent and of the highest notch. This is the first time he has deviated from that position. If you look back since he ascended or during the campaign, hindi ito nag-issue nung 2022 election. Nauna nang itinanggi ng Kamara na sila si Speaker Martin Romualdez ang mga nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative o ang kontrobersyal na PI. Ang PI issue, pinaimbestigahan sa Senado dahil sa mga report ng panunuhol kapalit ng pirma. May mga party list organizations pang ang itinuro na nagsusulo ng PI, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero ngayong full support na si Pangulong Marcos Jr. sa Chacha. Ano naman kayang gagawin ni Salceda at ng mga tropa niyang kongresista? Tropa niya, So, kongresista. Klarong-klaro na siguro kailangan pag-usapan at klarong-klaro na rin kung anong gagawin po ng House. So, ibig sabihin yan, tigil na muna ang PI dahil para mawala po yung duda na mahaluan ng politika. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SM9. Sinong Diyos ang sinasabi nyo? Si Gibbs?
Alam nyo, nakakatawa talaga to si SMNI, promise. Alam nyo kung bakit? Kasi mga kotsero, sa dinami-dami ng sinabi ni Salceda, doon sila tumutok. Sa word na dilawan. At yung sinabi pa niya na yun, doesn't even connect tungkol dun sa topic na dinidiscuss ni Joey Salceda. Paano natin malalaman? Ito yung unedited. Well, unedited siya kasi pinutol ko lang. Yung part na tungkol dun sa dilawan. Kasi ang haba syempre. Kukunin ko lang yung clip nung parte lang na yon nung interview na yon. To anyone, sir, no? Ma'am, what are your thoughts on the President's proposal to amend the Constitution, particularly focusing on the restrictive economic provisions? Why do you believe that enacting the Retail Trade Liberalization Act, the Public Services Act, and the Foreign Investment Act are sufficient to attract foreign direct investments? I understand there is a pending legal issue before Supreme Court. Ang layo ng tanong, di ba? Ang tanong, mga kotsero, ang tanong, ano masasabi nyo sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos tungkol sa charter change? Kahit na meron ng mga in-enact na batas para suportahan ang foreign direct investment sa Pilipinas. Yun ang tanong. Anong connect nun sa sinabi ni na pagiging dilawan? Yun talaga yung hinighlight nyo, SMNI? Na dilawan si Bongbong Marcos? Tignan nyo itong fake news that matters talaga eh. Kaya kayo matatanggalan ng prangkisa kaka-fake news nyo. Sobra. Anyway. Number one, the president's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution, as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Sabi ko mas dilawan pa to kay Pinoy. So for... Yun. Sinabi ko nga, mas dilawan pa to kay Pinoy. Bakit? Kasi nga daw, masyado siyang maingat, si PBBM, sa pag-destrong ka ng 1987 Constitution. Sinabi ba niya na dilawan si PBBM? Hindi. That comment actually is a sarcastic comment. Ito yung hyperbole. Ito yung legit na hyperbolic statement. Hindi yung kill them all ni Shi Digong. Kasi paulit-ulit kasi sinabi ni Shi Digong sa mga drug pusher, sa mga pulis, na patayin nyo yung mga drug pusher. Paulit-ulit yun. Kaya ang labo niyang sabihin na hyperbolic statement or exaggeration lang, etc. etc. No, it's not. Etong sinabi niya na mas dilawan pa si PBBM kay Panot Aquino, ito yung hyperbolic statement. Exaggeration lang yan ng pagiging sobrang maingat ni PBBM sa pag-destrongka ng konstitusyon. At mga kotsero, hindi yan ang first time na sinabi yan ni Joey Salceda. Take note, dilawan din yan si Joey Salceda. First time niya sinabi yan, January 20, 2023 pa. Anong sinabi niya sa interview? Mukhang mas dilawan pa kay Pinoy ito. Bakit? Kasi ito naman yung sinabi ni Salceda. Ewan ko, crush yata ni Salceda to si Pinoy eh. Sabi niya, masyadong mabait eh. Yung sinabi niya. Masyado lang mabait. Dahil masyadong mabait, mukhang mas dilawan pa kay Pinoy ito. So, ibig sabihin, kapag si Pinoy daw kasi, maingat, mabait. Natural, pupurihin niya yung amo niya. Dilawan yan eh.
So this is ito yung legit na hyperbolic statement. Because number one, paano naging dilawan si PBBM? Sila nga yung pinatanggal ng mga dilawan. Baka nakalimutan ng SMNI kung ano ang history. SMNI, baka nakalimutan nyo ang Philippine history. Saan ba nanggaling yung dilawan na yan? Hindi yan nanggaling. Well, one thing is, description yan ng ruling party, ng Liberal Party, nung panahon ni Panot Aquino at ni Cory Aquino. They're the yellow group. Number one. Number two, never kong na-associate yan, yung term na dilawan, sa mga kapalpakan ni dating Presidente Panot Aquino. No, it's not. It's not. In fact, marami pang ang proud na dilawan eh. Proud silang dilawan sila. And they take it wholeheartedly. Pero sige, walang problema. Pag-usapan natin yan. Una, ang dilawan na yan, according sa ating history, 1986, 1983 pala, 1983. Nag-umpisa yan dahil kay Benigno Aquino. Kasi, mga kotsero, ang kulay daw kasi ng dilaw means homecoming. Nasaan na yun? Yellow, the color of homecoming, became the emblem of the unarmed resistance to the dictatorship. Yellow swept aside the red flags of the radical revolutionaries who since the end of World War II had failed to mobilize widespread popular support for their revolution. Yun kasi yun. Yun yung naging simbolo ng yellow. Kaya inadapt ng liberal yan, yung dilaw. Because of Panot Aquino's father. Sinong kinalaban ng mga dilaw? Di ba si Apo Lakay? So paano magiging dilawan si PBBM? Kaya nga 'di ba meron pa silang drama na yung tie a yellow ribbon around that old oak tree. Tie a yellow ribbon around that old oak tree. Na 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 na. Ganon. Yun yung drama nila noon. Kaya ganyan. Kaya dilaw. So kung pag-uusapan natin, yung dilaw talaga, as in dilaw ha, dapat gumawa din kayo ng headline na Rodrigo Duterte ang tunay na dilawan. Wala na to sa binura na ni Rappler, hindi ko alam kung bakit, pero kay Rappler galing to. Rappler.com. Sa taas eh, no? Nakuha ko na lang siya sa Wayback Machine. Rappler.com, Duterte LP wildcard candidate for 2016. Imagine, ang kategorya pa ni Digong dati, Liberal Party. Could Duterte be the Liberal Party's wildcard bet? Posible pang hindi naging si Mar Rojas ang naging kandidato ng Liberal Party? Kasi Liberal Party siya. Lumipat lang siya ng PDP laban. Noong 2016 elections. Chairman pa nga siya ng Davao City na LP. Duterte became the LP chair in Davao City in 2009 after former party head Peter Lavinia relinquished the post in favor of the soon-to-be 70-year-old mayor. Duterte was a member of the PDP laban but switched party. Uy, political butterfly din pala si Digong. Paro-parong bukid, shi Digong. Paro-parong bukid, lipad lang si Digong. Di ba nung 2010 2010 elections pa nga.
Nandoon siya sa sa caravan ni Panot Aquino. Kita niyo yung picture nun? Sama niya si Sara. Lumipat lang siya ng PDP laban. Bakit? Kasi ang pinili ng LP, si Mar Rojas. Sino ba ang PDP laban? Mga kasama to ng aktivista eh. Sila yung mga aktivista na nagpatanggal din sa Marcos. Paro-paro si. Paro-paro si. Paro-paro si. Ay, na-digs na lang para mas obvious. Paro-paro digs. Si paro-paro digs. Anyway. Ayan, lipat siya PDP laban. Kasama nga to dun sa mga aktivista. Ito yung partido na tinatag ng tatay ni Coco Pimentel. Ano? Nakalimutan niyo yun? Semenyak? Nakalimutan yata ni SMNI. Duterte throws support behind Noy Noy and Mar. Sabi, Mayor Rodrigo Duterte finally doused off speculations as who he would endorse for president when he finally announced his support for Liberal Party standard bearer Benigno Aquino III during a rally of his local party hugpong sa Tawong Lunsod Friday night. Ano ba yung kinanta ng Coldplay? Yellow. Your skin. Your skin and bones. You were all yellow. Your skin. Diyos ko. Grabe kayo kasi. Ang lakas nyo kasi mag-fake news, SMNI. Sana kasi inaayos yung pagbabalita nyo. Hindi lang yan. Hindi natin tatantanan to. Isa pa. Cory Aquino paved way for President Duterte's political career. So may utang na loob pa pala kayo kay Cory Aquino. Kaya pala. You were all yellow. Kayo pala yun. Kaya pala pinapasa nyo sa iba. Kasi kayo pala yung ganun. Ito pa kayong kwento. Nakakatawa yung kwento nito, guys. Sabi, after Marcos fled and Cory Aquino became president, she offered to appoint Nanay Soling as mayor of Davao City. Si Nanay Soling, yun yung nanay ni Shi Digong. Payag daw ba siya na i-appoint niya ang nanay ko na mayor ng Davao? Sabi ng nanay ko, ha? Wala na ako dyan. Wala na ako dyan, day, sabi niya. Although we are political family because of my husband, I never once coveted na maging politiko ako. It was when Cory continued to pursue Nanay Soling that history shifted. Sabi ng nanay ko, kung magpilit ka talaga na ako ang hanapan mo ng magtulong sa'yo, sabi niya, take my son. Ngayon mga kotsero, eto. Malamang sa malamang, may magsasabi sa inyo na kaya naging dilawan si Shi Digong ay dahil sa kasalanan sa kanila ni Apo Lakay. Alam ko yan. Kay Vicente Duterte, yung tatay naman. Alam ko yung kwento na yan. Huwag kayong mag-alala. May sagot ako dyan. Ang sagot dyan, simple lang. Ito kasi yung ito yung sinasabi ng mga Duterte Balahura supporters.
Kaya raw sinuportahan ng pamilyang Duterte si Cory Aquino nung panahon ni Apo Lakay. Kasi si Apo Lakay daw kasi iniwan sa ere yung tatay nila na si Vicente Duterte. Na nung tumakbo daw siyang congressman, if I'm not mistaken, nung tumakbo daw ang congressman si Vicente Duterte, hindi raw siya tinulungan ni Apo Lakay. Ang tinulungan daw ay yung isa pang miyembro ng Nationalista Party. Kaya daw masama ang loob ng mga Duterte sa Marcoses. Okay. May sagot ako dyan. Alam nyo ho ba na nung panahon na yon, inappoint pa ni Apo Lakay yung tatay nila ng isang cabinet position. Pangalawa, inawardan pa ni Apo Lakay ilang beses yung tatay ni Digong, si Vicente Duterte. Hindi lang yun, mga kutsero. Gusto pang pag-aralin abroad yung tatay ni Digong. Pero ang sabi, hindi. Ayaw namin. Bakit? Kasi yung tatay ni Digong, galit din kay Apo Lakay. Bakit naman nagalit? Kasi si Apo Lakay, galing ng Liberal Party. Lumipat ng Nationalista. Ayun. Dahil lipat lang siya, dahil kumbaga sa isip ng tatay daw, dayo ka lang naman dito. Bakit mo kami minamando? Kaya galit. Tapos, after nun, nag-resign siya sa posisyon niya, nung appointed position niya, bumalik siya sa Davao, tapos nung bumalik siya sa Davao, natalo siya dun sa elections. I'm not sure if it is governor or Congress. I'm not sure. I forget right now. I'll find it out. Tapos, dinamdam niya yun. Kasi daw, iniwanan daw siya sa ere ni Apo Lakay. Inaway-away nyo eh. Inaway nyo. Tapos expect nyo supportahan kayo. Yun. Tapos namatay siya shortly after. Parang mga 2 or 3 years yata after. Ang kwento is namatay daw sa sama ng loob. Pero, yung actual na nangyari is namatay siya sa court. At abogado rin kasi yung tatay ni Tatay Diggs, ni Tatay She Diggs. So, namatay siya while in a court hearing, parang ganun. Parang may nililitis na kliyente, siya yung abogado. So, namatay siya heart attack. So, yun ang kwento. I don't know if it is because of depression dahil natalo. I don't think so kasi nagtatrabaho habang So, yun. O, yun ang una ha. So, kung meron mang totoong dilawan, si Digong yun, SMNI. O, ito pa. Speaking of appointment. Si Shea Digong, isa ring, tawag dito, close na close. Hindi lang sa mga dilawan, kundi pati sa CPP, NPA, NDF. Diba, SMNI, galit kayo sa CPP, NPA, NDF. Ba't sinusuportahan nyo si Tatay Diggs? Friends sila niyan. Alala ko si Miriam. Sabi ni Miriam, tukol kay Digong, ito. Wait. You've been asked a few times, will Senator Miriam withdraw from the race at any point? And you said, of course, in that presidential debate, no. But in DZMM, you said if you weren't running, that you may have endorsed Secretary Mar Rojas, who you consider to be a friend in the Senate. Yeah, Do you still feel that way? no. Why? Because I see in the field Ang prangka niya, many sobra. pieces of evidence against his honesty and integrity in these elections. Government vehicles have been photographed and the photos have been posted on Facebook, being used so that they could go from place to place and put up his posters. There are documented evidence that people are paid to attend these events. If that is the case, we return to my old theory that the presidency can be bought. That's why we don't need elections anymore. We just need to
put up an auction off the presidency. Kung sino pinakamayaman, So siya. you don't think Secretary Marongas is true to Daang Matuwid? That's right. Okay. It's very, very disappointing. Okay. Now, among the candidates right now, you've taken pot shots at all of them. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte, Why is that? right now, his most trusted man, Pastor Kibuloy of Davao City, has already announced that if the elections don't turn out Duterte, he is going to personally lead a revolution. What kind of talk is that? That is almost seditious. Dami And pa this si is from ano, a man of the cloth. Ibuloy. So, masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi kamukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plunder charge filed against him by Uy, Trillanes? plunder. We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Now, you've called him as, in a way, close to the NPA, Senator Grace Poe, close to the CIA. I'm curious, if his closeness with the NPA brings us into peace talks or to resolve the issue with the NPA, wouldn't that be good for the country? Only for the CIA or including the NPA first, for the country. Because peace talks have bogged down Oh, yeah. with the NPA. If that works with Duterte's ties to the NPA, will that help? I don't think so. You cannot tie communism, which is an ideology, down to words on paper. Nobody's going to pay any attention to those words. They will act on the basis of their own ideology, which is that government is bad. And always, government should, as much as possible, be given directly to the citizenry. Ibang pananaw nila sa ating demokrasya. Now, what about Senator Grace Poe? She seems to be like she's always packaged herself as in a way, the stable candidate. Well, if stability is the main characteristic of a presidential candidate, there are millions of people who are competent to run for president. Ang hinahanap nating presidente, una, marunong na tao. Nag-graduate ba with honors sa universidad yan? Dahil kung hindi, bakit natin iboboto ang pinakabobo sa klase o kaya isa sa pinakabobo just because he has a lot of propaganda going for him. Pangalawa, that person should have professional excellence. Dapat meron siyang mga awards na binigay din ng mga kapwa niya na recognizing his competence in the field. Saan ang mga awards itong mga ito? Pangalawa, moral excellence. Ay ngayon pa lang nakikita na natin ang mga hakbang na ginagawa nila para madaya nilang eleksyon. At kung ganun pala, as I said before, hindi tayo dapat maghalalan. Mag-auction na lang tayo. Auction na lang daw ng presidente. Sabi. Most dangerous daw. And she was right eventually. She was right. She was proven right. Mga Kojero, 1,000 Pilipino ang patay for the whole term ni PBBM. Ni PBBM, ni FPRRD. Imagine, 1,000 every year. Kasi sinabi ng ang information ng PIDEA, 6,000 daw ang namatay sa drug war. Ilang taon lang ba ang termino ng presidente? 6 years, di ba? So, kung mo yun, kung isa-spread out mo yun, that's 1,000 a year. Ay, tama. Tumama. Most dangerous nga. Not to mention the different allegations of corruption. PhilHealth. 15. Magkano yung 15 billion ba yun? Yung in-expose? PhilHealth. Pharmally. DepEd. Budol talaga. Budol. Doon ko unang binati ko si
si Roque sa PhilHealth. Kasi kasama siya dun eh. Pagpasok ng Pogos, most dangerous talaga. Tapos, we were made to believe as if yung pagpatay sa mga drug pusher, okay lang yan kasi mga pusher naman sila. Oh, tapos sinabi niya, dangerous association sa CPP, NPA. 2015, hindi pa presidente to si Digong. Duterte warns government expect NPA to hit back after Pitao's death. Si Pitao apparently, isa sa mga yung tatay ng mga kaibigan niya dong NPA sa Davao. Naging controversial yan kasi pinayagan niyang magkaroon ng heroes burial sa Davao City. Heroes burial NPA, heroes burial. Ito ngayon yung anak. Anak daw yan. Oh, Commander Paragosan. Early 30s. Ano sinabi ni Digong yan tungkol dyan? Sabi ni Digong, I asked the military, the police, the government, and everyone to be ready. After his death, a new leader is expected to shine. Ay! A new leader is expected to shine daw. Sabi pa niya, I will help his family in whatever way I can because I know he is a family man. My relationship with Parago is a different one. We are friends. I don't know with the new leader, but let's just be ready, and we are ready, and maybe Commander Ryan, his son, will be the next in line. Tapos, tuwan-tuwa tayo sa NTF-ELCAC, no? Kasi, si Digong galit sa mga komunista. Ay? Kaya lang pala niya ginawa yung NTF-ELCAC kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Kasi wala nang kwenta yung peace talks. Tama si Miriam eh. Tama na naman si Miriam. Walang kwenta ang peace talks. Walang mangyayari sa peace talks. Tumama na naman si Miriam. O kaya nagkaroon ng NTF-ELCAC. Nung nanalo siyang presidente, 2016, anong sinabi niya? Mga kaibigan ko kayo, sige, sa inyo na ang 4 na departamento ng aking gobyerno. SMNI, baka nakakalimutan niyo yan. Sabi niya, I do not begrudge, hindi lalo siyang gagalit sa NPA in looking for firearms. But when I reach my oath-taking, they must realize I am the government and I'm the enemy. But I offer my hand in peace and we can talk. Sabi niya. Tapos sabi niya, yes, he is welcome. I am happy with the statement that he is coming home. I would very much want to talk to him about resolving the insurgency, etc. etc. Tapos yun ang sinabi niya na magkakaroon siya ng 4 na i-appoint. Sa DAR, DENR, DSWD, tsaka DOLE. Gabinete pa yan, guys. Gabinete pa. Siya ang legit na nagpasok ng mga komunista sa loob ng gobyerno. Buti na lang, mabilis ang ating commission on appointments. Reject. Yung isa, si Tagiwalo, DSWD yan. Reject. At rin isa, ano naman siya, Agrarian Reform, Rafael Mariano. Reject. Buti na lang, mabilis eh. Lisa Masa. Naging head ng National Poverty Council. Pero nag-resign din 2 years later. Supporter pa siya ng NPA. During his mayorship and up until the time nung wala nang peace talks. NAPSI, tama NAPSI, National Poverty Council. Pero yun ang NPC naman NAPSI. Yun. Lisa, makabayan yan, no? Si Lisa Masa.
Meron pang isa, yung taga Dole yata. Dole na, pero hindi rin na-appoint. Hindi rin nakapasok. Kasi nga, may history sa NPA. Tama na naman si Miriam. So, paano yan, SMNI? Ano naman kasi nungalingan to pinagsasabi nyo? Yan ang problema sa inyo eh. Nag-akusa kayo ng kung ano-ano sa presidente, sa current president, ang ending, bumalik sa inyo lahat. Lahat ng inakusan nyo sa presidente, bumalik sa inyo lahat. Tinawag yung dilawan yung presidente, bumalik kay Shi Digong. Hindi, matik na yun si Roque. I don't think, hindi naman siya CPP, NPA, NDF si Roque. Pero ano siya, dilawan. Ano siya sa karma siya eh. Karma ba? Parang karma nga yata. Parang ganun. But si ABS-CBN, sabi ni Red, mas fake news pa pala sila sa ABS-CBN. Si ABS-CBN, at least kahit konti, kahit alam mong fake news, medyo tinatago nila ng konti. Nasa ilalim yung fake news nila. So, medyo kailangan mong hukay-hukayin pa para malaman yung fake news. Ito si SMNI, hindi. Wala, mababaw. Shallow grave, ganun. Tapos kung clickbait kayo, tinawag yung dilawan si BBBM. Ang bumalik sa inyo rin. Kasi na-expose yung pagiging dilawan ni Digong saka pagiging friendly niya sa CPP, NPA, NDF. Budol! So hanggang dito lang po muna tayo mga Coachero. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating pong Facebook page mga Coachero. And I'll see all of you tomorrow sa next Coach Jared Live natin. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?